isip sa charter change, kasama ng aking political party. Pero ibang dahilan. Doon kami nakatingin sa political provisions. Gaya na sinabi ni Alan Peter, may mga gustong baguhin ang konstitusyon, but not on the economic provisions, on the political provisions. Kasi po sa partido po, sa PDP Laban, nasa aming basic objective ang adoption of a federal form, a federal system of government. Hindi natin magagawa yun without changing the constitution. And then, itong ating mga 6.6 GDP growth rate, itong ating investment grade rating, hindi ba na-achieve naman natin ito under the present constitution? So, we cannot claim na the present economic provisions, these provisions are keeping us poor or making life difficult for us. But I agree na meron siguro merong mga strict provisions doon, like sa advertising, maybe pwede na natin i-relax yun, o bakit nasa constitution pa yun, baka sa law na lang natin ilagay yun. Pero ang primary motivation po, why I am open to charter change is I want to take a look at the political provisions. Kahit si Senator Cheese, nabanggit niya. Yung 24 senators and then 280 congressmen, yung work ng congressmen, ginagawa ng 24 senators. So let us also be open to adopting a parliamentary form of system of government. So yan po yung mga dahilan bakit open po yung aking isip sa charter change. But definitely I have great reservations. And I am right now against foreign ownership of land. Ang dami pa pong landless Filipinos, napaka-divisive, napaka-emotional po ng issue niya. Senator Pimentel, maraming salamat. Senator Keith? Maraming salamat. Someone once wrote, the wisdom behind any constitution and law is its ability to be changed and amended. The wisdom behind any law is the humility of those who wrote and framed it, and who said that we cannot possibly pass an irrepealable law or an irrepealable constitution. Ang saligang batas mismo natin nagsasabi, kada 5 taon dapat i-review at tingnan uli ito kung may kailangan tayong baguhin. 10 commandments lang po nakaukit sa bato. Ang batas na gawa ng tao nakasulat lamang sa papel. Pwedeng punitin, pwedeng burahin, pwedeng isulat muli. Bilang katugunan sa inyong katanungan, Mr. Secretary, dapat bukas tayo amyendahan kung anong kailangan amyendahan. Talakay ko po yung dalawang binanggit nyo. Pagmamayari ng dayuhan ng lupa dito sa ating bansa. Emotional po yung isyong yan. Pero tingnan natin lahat ng pag-aaral. Ayon sa survey ng foreign investors, sa mga pangunahing dahilan kung bakit ayaw nila pumasok sa bansa ay kawalan ng predictability sa policy ng pamahalaan at gayon din predictability sa mga desisyon ng Korte Suprema. At pangalawa, mataas na presyo ng kuryente. Yung kawalan ng karapatan magmay-ari ng lupa, yung corruption napakababa dun sa listahan nila. Bilang halimbawa, bilang patunay, tingnan nyo na lamang ang China. Lahat po ng lupa sa China pagmamay-ari ng Estado. Private ownership is prohibited in China. And yet, bakit po lahat ng negosyante nandun lahat at nagpupuntahan po doon lahat? Dahil meron po silang stable policy patungkol sa leasehold. Tinignan at pinag-aralan po namin yan. At dapat tingnan at pag-aralan din natin. Leasehold can be made an available option for foreign investors, and I have discussed this on many occasions with them. 50-year lease, renewable for another 50, or with the existing 25-year lease, renewable for another 25-year lease. But the document evidencing the lease must be evidenced by a document issued by government, outside the four corners of which that leasehold cannot be questioned. That is the closest they can get to ownership. The right to use is one of the attributes of ownership. And once you guarantee that, once you promise them that, I think we can go around this ownership provision and necessity of amending the Constitution tungkol sa foreign ownership. Pero pagdating po sa percentage requirement ng mga korporasyon, dapat lang po i-review natin yan. Ang CNN po, nasa loob ng bahay natin, nasa loob ng kwarto natin. And yet, nakalagay po sa Constitution, 100% Filipino-owned dapat ang media. Ang CNN nasa kwarto ko, hindi ko alam kung may Pilipino nagmamayari ng kahit 1 share of stock. Nababasa ko sa telepono ko yun, ang Newsweek, ang Washington Post, ang New York Post, hindi ko alam kung may Pilipino nagmamayari nun. Dapat maging bukas tayo at makipagsabayan sa pagbabago ng panahon at hindi dapat sarado ang isip natin. Senator, maraming salamat. Isa pa rin lang, balik po natin doon sa paksa po sa how does the Senate really work. Kayo po ay posisyon ng kapangyarihan. Kayo na po ang sasagot dito, Senator Legarda. Ang Senado po ay posisyon ng kapangyarihan. Pero sabi nila, sa likod ng mga senador ay may mga
kapangyarihan din, and I'm referring to your respective staff. How important is your right or your privilege to choose your chief of staff, Senator? Yung Apo. previous question. And that question. And that question, dalawa? Dalawa? Okay. Sige. Una po, maikli lang tungkol sa policy. Hindi po tayo nagkakulang sa mga policies. In fact, napakarami pong mga batas na unfunded at mga batas na hindi po effectively implemented. At madalas po gagawin nilang dahilan sa kakulangan ng kabuhayan, kakulangan ng foreign direct investment sa pagdating, or ang kahirapan ay dahil kasi kailangan ng charter change, kailangan buksan natin ang ownership ng lupa o ownership ng utilities. Pero kung titignan po natin, ang mga sanhi ng kakulangan magpasok ng foreign investments ay dahil na rin sa mga kakulangan ng aksyon. Gaya ng kausap ko yung mga nag-invest sa maliliit na hydropower. Ang Mindanao, for example, 294 megawatts ang kulang sa power dahil sa hydro, dahil hindi po natin pinangangalagaan ang source niyan, which is Lanao Lake, na dapat matagal tayo nagtatag ng Lanao Lake Development Authority para pangalaangan ang ating protected area at ang ating mga watershed sa area na yun kung saan nanggagaling ang tubig sa buong Mindanao, sa Agus. Tapos, ipa-privatize daw ang Agus at hindi naman rin-rehabilitate yan dahil para mababa daw ang presyo pag i-privatize, pag ibenta. So, ang ibig ko po sabihin, nandyan na po ang mga polisiya na maaari naman natin gawin na hindi naman kailangan mag-iba ng ating saligang batas. Pero hindi po ko kontra dyan, ay dapat pag-aralan yan sa bagong kongreso, ano ang mga dapat baguhin na pinapropose, ano mga hindi dapat baguhin. Pero balik po tayo sa kabuhayan. Hindi po kailangan palitan natin at hintayin natin. Mahirap tayo kasi hanggang hindi magtsatsa, hanggang hindi dumating ang dagsaan ng foreign investors, hindi tayo aahon. Hindi po totoo yan. Yung trickle down, matagal talaga yan at baka hindi mangyari. Kailangan bibingka sa ilalim po. Anong ibig ko sabihin? Dalawang napakahalagang batas. Hindi po nahi-headline. Pero ito ang nagdudulot ng daang-daang libong trabaho. Barangay Kabuhayan Law. Alam ba natin na may batas na ganito? Ang siyang test na po ang nagpapatupad ng skills training sa 4th, 5th, and 6th class municipality. Ginagamit ba yung batas? Baka hindi. Sayang po, dapat gawin. Yung ating MSNE law, 90% po ng ating ekonomiya, ang backbone ay micro and small and medium enterprises. Alam ba ng marami na ang Department of Trade ay nilinaan po tayong 700 million pesos, almost 1 billion, para sa shared services facilities, para sa mga micro enterprises, yung mga gumagawa ng kapis sa Morong Bataan, yung mga gumagawa po ng food processing sa Taguig, kunyari, yung mga gumagawa ng sa Pasay Western Samar ng mga mat weaving, lahat po yan ay maaring mabigyan ng rural livelihoods sa maliit na kapital bilang micro-enterprise. Ang ibig ko po sabihin ay yung kabuhayan na hinihingi natin para maitaas ang antas ng kabuhayan ay nandiyan na po. Ipatupad lang po yung mga pulisiya na nagawa na po natin. Yun po ang mga in-author kong batas. Chief of Staff, ako po, I take pride in my UP-educated staff. Marami po sa aking staff, UP, cum laude, magna cum laude. Pero hindi naman ibig sabihin UP and other schools, hindi pa po. Pero meron pa akong hindi UP, hindi puro UP eh. Kasi po ako ay talagang proud na proud ako. Galing po ako sa UP at ako ay college scholar and university scholar during my incumbency dito po sa Institute of Mass Comm. Tungkol sa pagpili ng staff, syempre, ang senador, kailangan po ipili ng staff na kasing galing niya. Gusto ko nga, mas magaling pa sa akin eh. Kaya saan yung aking magna cum laude rito? Ang aking mga puro magna cum laude sa UP. At ako mismo po nag-i-interview, I hand-pick my staff. Kailangan may kakayanan, kailangan nasa puso ang trabaho, kailangan malinis, at hindi pwede ang kalahating inch ng corruption. Kaya masasipag, magagaling. At sabi nila, ako daw stricto. Ito po, ako stricto. At aking sarili, sa aking mga staff, may work ethic po. Dahil po, ang taong bayan ang siya nagkasweldo sa atin. Palagi tayo nasa emergency situation. Kailangan mag-action agad. Salamat. Oras natin. Kung mahina, ineffective ang government, walang vision, di marunong mag-motivate, di marunong maglagay ng atmosphere para ang investment ay papasok, walang mangyayari dyan kahit na ibigay niya yung lupa sa foreign investment. Kung bibigyan natin ang lupa sa foreign ownership, dapat siya malinaw na pagka ginamit nila yan, may oras sila upon which na kailangan gamitin nila yung lupa. At pagka hindi mo ginawa yan, pwedeng bawiin ng gobyerno. That's one aspect. It's not my total thinking. However, tignan ninyo, tayo ay naliligiran ng dagat. Meron pa tayong construction ng barko rito.
Tayo na may mga mina tayo sila, $1 trillion in our underneath. Hindi tayo nakafocus, hindi tayo makapaglagay ng blast furnaces para makagawa tayo katulad ng Korea. Pohan Steel, ang kanilang mga kotse, ang kanilang mga barko, ang kanilang mga airplane, ginagawa nila doon. Ibig sabihin, walang focus ang gobyerno. Lumalabas, ineffective at hawak pa ng panalaki. Pangalawa, tingnan ninyo, we do not optimize our assets. Ano tayo sa fisheries? Kaya tayo dagat, wala. Wala tayong transportation para lumilis, kulang. At saka nakikita ko, tuloy, ang tinig nga nangyayari, naiiwanan tayo sa exports, talong-talo tayo ng lahat ng bayan, naiiwanan din tayo ng foreign direct investment sa karating bansa. Na madaling sabi, kailangan mahusay ang governance. At dapat yun nga, predictability, consistency, at saka talagang continuity ang nangyayari, hindi yung palit-palit. Now, let's go to maximization of utilization. Ako may experience yan. Sa Subic, ina-addition base. Nakapag tayo ng volunteers, naramdam po namin. Ganito na lamang po tayo. Mga pangilipa eh. May repetition, just Oh, yes. Sige. maximize utilization. Nagawa namin yung trabaho sa Subic, dalawang dati. Subic, Clark, and Manila, tatlong highway, tatlong airport, tatlong seaport. Wala akong nakikitang investment sa pagitan ng Subic at Clark at Manila. Gumagawa tayo ng airport sa Nagintingan, pero hindi hinahantay yung pilitan na malagyan ng mga investment na papasok doon. Kung tayong tourism law, hindi ini-implement. Madaling sabi, palitan natin ang gobyerno para bumalik. Talaga pong naubusan na tayo ng oras. Maraming pong salamat. Ito yung unang bugso pa lamang. Tulad ng yung nababasa, this is the first Philippine Daily Inquirer Senate Forum. Marami pa pong susunod. Actually, dalawa. One in Cebu and one in Baguio. I think Baguio will be next and then Cebu. Maraming salamat sa aming mga nakasama.